Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Bikang. Taong 1972, Tagalango, Palawan. Noong mga panahong ito, nakatira sa baryo ang pamilya ni Ate Bikang. Mangingisda ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng mga tuyong isda at pusit. 7 silang magkakapatid, kaya naman hindi naging madali ang kanilang buhay. Idagdag mo pa rito ang liit ng kanilang bahay, kaya naman noong magkaedad na ang kanyang mga nakatatandang kapatid, nagpasya na rin ng mga itong mag-asawa at bumukod. Wala mang pinag-aralan, hindi ito natakot magtayo ng sarili nilang mga pamilya. At dahil dito, kagaya ng mga magulang nila, ganun din ang naging kapalaran ng mga kapatid niya. Ayon sa kanya, na sa taong ito, halos lahat na maliban sa kanya, meron ng kinakasama sa buhay. Hindi naman naging hadlang para sa mga kapatid niya ang kanilang mga magulang dahil sadyang wala itong pakialam sa mga ginagawa nila sa buhay. Basta ang nais lang noon ng dalawa, magtrabaho ng magtrabaho upang makalikom ng sapat na kita sa araw-araw. Ito lang ang importante, kaya yung mga anak nila, hindi na nila gaanong natututukan. Isang araw nagulat na lamang sila nang si Ate Bikang na lamang ang natira sa bahay. Dahil dito, agad namang nagtanong ang kanyang ama ukol sa kinaroroonan ng mga kapatid niya. Yung tatay niya kasi pinuno, medyo makakalimutin na rin, kaya kahit nakita nito ang mga nangyari, hindi niya na ito maalala pagkaraan ng ilang araw. Nang marinig naman niya ang tanong nito, may hinahon niya roong inilahad ang tungkol sa pag-aasawa ng kanyang mga kapatid. Dagdag pa niya na siya na lamang ang natitira sa kanila na wala pang pamilya. Gayunpaman sa kabila nito, hindi siya naiinggit o kung ano. Naniniwala kasi siya na ang pagtatayo ng sariling pamilya na wala sa plano at wala sa ayos, isang parusang habang buhay mong pagdadaanan. Yon ang pagkakaalam niya, kaya hanggat maaari, umiiwas siya sa mga ganoong bagay. Ni hindi nga niya pinapansin ang kanyang mga manliligaw, hanggang sa nilayuan na siya ng mga ito. Kung tutusin, maganda naman itong si Ate Bikang pinuno. Marami rin siyang talento at higit sa lahat matalino. Marahil nga siguro na dahil sa ganoong katangian, kaya maaga pa siyang namulat sa katotohanan ng mundo. Maingat din siya sa kanyang mga pasya sa buhay, kaya hindi siya nauhulog ng basta-basta sa mga maling desisyon. Dahil sa kanyang inilahad sa tatay niya, napabuntong hininga lang naman ito habang nag-iisip ng malalim. Bagaman hindi ito nagsasalita, alam niya sa kanyang sarili na nag-aalala ito para sa mga nawalay niyang anak. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagdesisyon itong magpasama sa kanya na pumunta sa bahay ng mga kapatid niya. Nang marinig naman niya ito, agad naman siyang sumang-ayon, sabay wika ng, "Sige ho tay, pero mamayang hapon na lang ho tayo pumunta at marami pang ginagawa sila kuya. Pagkakaalam ko ho kasi, hapon lang libre nilang oras." O sige, Bikang. Basta sabihan mo na lang ako kung pupunta na tayo. Nasa bakuran lang ako, nagbibilad ng mga isda. At nga pala, aalis ako bukas ha. Meron akong susunduin kadugo natin sa laot. Tumakas siya mula sa ibang bansa. Sumakay sa iligal na bangka papunta rito. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang napaisip kasi sa pagkakatanda niya, yung tiyahin niya lang ang nagtatrabaho sa bansang malapit sa lugar nila. Ang pagkakaalam lang din niya, may kaya na ito sa buhay matapos itong makapag-asawa ng dayuhan. Nasisiguro rin niyang hindi na ito uuwi pa, kaya naging palaisipan para sa kanya ang dahilan nito kung bakit ito tumatakas. Nang mapagtanto naman niya ang mga bagay na yon, di niya maiwasang magtanong sa tatay niya ukol sa kung ano ang rason ng tiyahin niyang yon, kung bakit biglaan ang pag-uwi nito sa kanila.
Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, pabulong naman itong sumagot ng, Sabi nung kakilala ko, napatay niya ang asawa niya at 2 anak. Hindi ko alam kung totoo itong nangyari. Pero para sa akin, kadugo pa rin natin siya. At gagawin ko ang aking makakaya para mapauwi siya rito ng ligtas. Tsaka na natin isipin ang kaso niya. Ang mahalaga matulungan natin siya. Alam kong meron naman siyang magandang rason para dyan. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong umalis. Hindi na rin ito nagbigay pa ng mga karagdagang detalye, lalo na't alam nito kung gaano kakulit si Ate Bikang kapag siya ay nagtatanong. Paglabas naman ito ng pinto, napaisip naman siya sa sinabi ng kanyang ama. Ang nakakapagtaka kasi, bakit niya tutulungan ng kadugo nilang yan, gayong may kaso pala ito sa ibang bansa? Di rin niya maisip kung paano ito makakabalik, gayong napakalawak ng dagat na tatawirin ito papuntang Palawan. Ilang araw pa ang lumipas, naging abala ang tatay niya. Hindi niya na ito gaanong nakakausap dahil sa dami ng pinagkakaabalahan nito. Kung hindi rin yun umuuwi ng lasing, palagi itong wala sa kanila. Ang palagi lang nitong dahilan, naghahanap buhay siya. Nakakagalit man ang ganoong gawain ng kanyang ama, hindi niya na ito pinapansin. Mas pinipili niyang umiwas na lamang sa gulo para walang mangyaring alitan sa kanila. Hindi naglaon, dumating na nga ang araw kung saan nagpaalam ito na susunduin na ang tiyahin niya. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, wala na siya roong nakitang pagtutol. Inaasahan naman niya ito, lalo pat matagal nang takot ang nanay niya sa kanilang padre de pamilya. Dumaan ang araw na yon, hindi ito nakauwi. Kinabukasan bago sumapit ang tanghali, nasipat niya itong naglalakad kasama ang isang matabang babae. Pagsilay niya rito, medyo nagtaka siya, gawa ng hindi ganoon ang katawan ng tiyahin niya nung umalis ito sa kanila. May kasakasama rin itong 2 lalaki na sa pagkakaalala niya, parang nasa 50 anyos na ang edad. Kakaiba rin ang itsura ng mga ito, kaya sa madaling sabi, medyo natakot at nag-alala siya. Pagpasok naman ng mga ito sa loob ng bahay, agad na inilahad ng tatay niya na doon na sa kanila titira ang tiyahin niya at ang mga kasama nito. Dagdag pa nito na wala yung ibang matitirhan, kaya habang dumidiskarte pa ito pampatayo ng bahay, doon muna yun sa kanila tutuloy. Nang marinig naman ni Ate Bikang ang sinabi nito, bigla naman siyang umalma, gawa ng napakaliit ng bahay nila para sa mga karagdagan pa nilang bisita. Mariin din niyang inilahad na kung papahintulutan ito ng tatay niya, wala na silang pribasiya sa kanilang tahanan. Pagtatapat pa niya na malaking bagay ito para sa kanya, gawa ng dalaga siya. Matapos naman niya itong ipagtapat sa tatay niya, bigla na lamang siyang napatahimik habang padabog itong sumasagot ng, Kung yan lang din naman ang inaalala mo, Bikang, bukas ang bahay natin. Umalis ka. Doon ka sa mga kapatid mo tumira. Hindi ko papahintulutan yung kabastusan mo sa mga bisita natin. Dahil sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang manahimik. Alam niya kasing galit na noon ang tatay niya, kaya hindi na siya umimik. Maya-maya pa, paghingi nito ng tawad sa kanyang tiyahin, napilitan na siyang umalis sa harapan ng mga ito. Masama na kasi noon ang loob niya dahil pakiramdam niya mas pinapabura ng tatay niya ang mga taong yun na kung iisipin wala namang mga ambag sa buhay nila. Kinahapunan, hindi na talaga mapakali itong si Ate Bikang. Bukod kasi sa hindi na siya komportable sa bahay, yung mga kasama ng tiyahin niya palaging nakatitig sa kanya. Malagkit ang titig nun, kaya naiilang na talaga siya. Makailang beses na rin niya itong sinabi sa nanay niya, pero hindi siya nito pinakinggan. Ang ipinayo lang nito sa kanya,
wag na munang lumabas ng silid. Ang kaso lang kasi, hindi naman niya maatim na hayaan na lamang ang dalawa na magtrabaho. May katandaan na rin kasi ang mga ito. Tapos yung nanay niya, hindi pa natatapos sa mga ibinibilad nitong isda. Dahil sa ganoong pangyayari, napilitan siyang magtrabaho kahit hindi niya na gusto ang oras sa bahay nila. Medyo galit na rin sila noong mga sandaling yun. Gawa ng yung tsuhin niya at mga kasama nito, hindi man lang tumutulong sa kanila. Imbis na mahiya kasi, parang kumikilos ito na pagmamay-ari nila ang bahay. Halos sinubukan niya noong unawain ng mga ito, pero hindi talaga ito makayanan ng kanyang loob. Pagsapit ng gabi, dito na mas lalong tumindi ang galit niya nang malaman niyang inubusan sila ng 3 ng ulam. Galit na galit siyang nagtatatalak sa may kusina habang pilit naman siyang pinipigilan ng kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagsilay naman niya sa 3, bigla naman niya itong pinagsisisigawan hanggang sa dito na siya kinumpronta ng tatay niya. Bagaman natatakot na itong si Ate Bikang, hindi pa rin siya nagpapigil hanggang sa nakatikim na siya rito ng sampal. Walang iya ka! Ganyan ba ang tinuro namin sa'yo kapag meron tayong mga bisita? Lumayas ka! Layas! Sigaw ng tatay niya habang pilit siya nitong tinutulak papaatras. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon na siya humagulgol sa pag-iyak. Napakasama ng loob niya noon, kaya bago siya umalis, kinuha na niya ang lahat ng kanyang gamit. Inakala niya kasing matatauhan ng kanyang ama sa mga ginawa nito kung sakali mang susundin niya ang ipinag-utos nito. Ang problema lang, 1 linggo na ang lumipas, di pa rin siya nito hinahanap. Yun bang, mas komportable ng mga magulang niya na wala siya sa bahay nila. Nang mapansin naman niya ang ganoong pangyayari, dito niya na tinanong ang kapatid niyang babae na una niya noong nilapitan. Maging ito man kasi, hindi may pagkakailang nagtataka na rin sa ganoong kilos ng kanilang pamilya. Dala ng kuryosidad, humingi ito ng tulong sa panganay nilang lalaki para subukang tingnan ang bahay nila. Nang marinig naman ito ang kanilang pag-uusap, di naman ito nagdalawang isip na sumunod. Pero bago ito umalis, sinabihan sila nito na isasama niya ang kapatid nilang paborito ng kanilang padre de pamilya. Tanging ito lang kasi ang alam nilang kakausapin ng tatay niya ukol sa mga nangyari. Dahil sa sinabi nito, di na sila tumutol pa. Nang magkasundo na silang 3, agad naman itong lumakad pabalik ng bahay. Ilang kilometro rin ang layo noon ng bahay nila sa pinagtitirhan ng kapatid niya, kaya halos wala na silang balita sa dalawa. Gayunpaman sa kabila nito, panatag pa rin silang magkakapatid, lalo pat hindi iba sa kanila yung mga taong nakasama nito sa bahay. Subalit, pagdating doon ng kapatid nilang lalaki, nakita nito kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Ayon dito, nadatna nila ang kanilang mga magulang na pinapahukay ng balon sa likod ng bahay nila. Utos siya ng tiyahin nila at habang naghuhukay ang mga ito, yung dalawa nitong kasama nagbabantay lang. Yun bang ginagawang tauhan ng mga ito ang kanilang mga magulang? Pagsilay naman doon ng kapatid nila, bigla itong nagsisisigaw, dala ng galit buhat sa kanyang mga nakita. Pinataob din ito ang lahat ng mesa na kanilang madaraanan hanggang sa nakaharap na nito ang tiyahin nila. Nagkasagutan nito ng ilang minuto, kung saan paulit-ulit na nitong inutusan ng mga magulang nila na umahon na. Subalit sa hindi malamang dahilan, hindi ito nakikinig na para bang wala silang otoridad na ito ay pakiusapan. Maya-maya pa, dito na nagsalita ang tiyahin nila. Ayon dito, wala na silang pakialam sa kanilang mga magulang dahil unang-una iniwan nila ito. Dagdag pa nito na may kasunduan nito at ang kanyang ama, kaya wala silang karapatang pigilan ng kanilang mga ginagawa.
Dahil sa sinabi ng tiyahin nila, dito na hindi nakatiis ang kanilang kapatid. Walang sabi-sabi, bigla niya itong tinadyakan at pinagsasasapak hanggang sa magpang-abot na sila ng mga kasama nito. Gustong-gusto na noong patayin ng kapatid niya ang mga taong yon, pero pinigilan siya ng mga nakakita sa kanila. Hindi nagtagal, sapilitan na silang inilayo sa lugar. Wala silang ideya kung bakit kinakampihan ng mga taga-roon ang mga taong yon, pero nakasisiguro sila na may nangyayari doong hindi maganda. Pag-uwi ng mga ito, agad nitong inilahad ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ayon kay Ate Bikang, na sa mga sandaling yon hindi man lang nila naisip na lumapit sa albularyo para humingi ng tulong. Ang buong akala kasi nila, hindi minamanipula ng mga ito ang kanilang mga magulang, ngunit isa yung malaking pagkakamali. Lingid sa kanilang kaalaman, may alam sa lihim na karunungan ang tiyahin nilang yon. Hindi rin ito marunong tumingin ng mga kadugo dahil ang gusto lang nito mapagharian ang alinmang lugar na kanilang napuntahan. Dagdag pa ni Ate Bikang na magmula noong umalis siya, parang nawala na lang bigla yung kaso ng tiyahin niya sa ibang bansa. Ni mga kakilala nila noon sa baryo, walang kaide-ideya ukol sa ginawa nito. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman nilang ipinatawag ang kanilang mga kapatid. Sila na mismo ang nagplano at nagdesisyon ukol sa mga bagay na kanilang gagawin. Nasisiguro kasi nila na hindi na nila ito dapat patagalin pa dahil paniguradong marami ang madadamay. May posibilidad ding tuluyan na nitong mamanipula ang kanilang mga magulang nang hindi man lang nila nalalaman. Ang ganoong rason ang nagdulot sa kanila upang gumawa ng mga hakbang. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng insidente. Pabalik-balik na roon ng mga kapatid niya. Si Ate Bikang naman, umiiwas pa rin, gawa ng natroma siya sa mga ikinilos ng mga kasamahan ng tiyahin niya. Akala niya hindi na rin niya makikita ang mga ito. Pero dumating na rin noon sa punto na hinihingi na ng kanyang mga kapatid ang tulong niya. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Upang mapanatag, pinakiusapan niya ang kapatid niyang tinuluyan niya na sumama sa kanya. Siyempre, hindi naman ito tumanggi, lalo pat buhay ng mga magulang nila ang nakataya. Pagdating nila sa kanilang bahay, nadatna nila ang kanilang tiyahin na nasa labas kasama ang kanilang mga magulang. Habang nag-uusap ang mga ito, pansin na pansin nila ang paghit-hit nito ng tabako. Lasing na rin noon ang kanyang ina, kahit hindi ito manginginom. Pagsilay naman nilang magkakapatid sa pangyayaring yan, dali-dali silang lumapit. Nang makaharap na nila ang tiyahin nila, laking gulat na lamang niya nang bigla itong sinabunutan ng kanyang kapatid. Sa isang iglap nagpang-abot ang mga ito, kung saan agad itong hinawi ng tatay niya papalayo. Wala siyang ideya kung ano ang gustong iparating ng ama nila. Pero ang mga nangyaring yon, napakalinaw na para sa kanya na mas mahalaga para rito ang tiyahin nila kumpara sa kanilang magkakapatid. Maya-maya pa, pag-atras naman ng kapatid niya, napansin niya ang malalalim na kalmot sa may bandang mukha nito. Hindi naglaon, pagdating naman ng mga kuya niya, nagdesisyon na silang umalis. Sa puntong yun pinuno, tinanggap na nila ang nakakalungkot na desisyon ng kanilang mga magulang. Habang binabagtas nila ang daan papauwi, panay naman ang kanilang pag-uusap. Ayon sa kapatid niyang lalaki, mas mainam na hayaan na lamang ang dalawa dahil kahit anong gawin nila, wala na silang magagawa para baguhin ang gusto nitong mangyari. Kung ayaw niyo masaktan at lumala pa ang problema, susunod kayo sa gusto ko. Alam kong hindi madali ito, pero wala na tayong magagawa. Traidor at kaaway ang paningin sa atin ni Itay, kaya napapanahon na para kalimutan na natin sila. Malalaki na tayo, hindi na tayo mga bata. Alam na natin ang mga mali sa tama. At kahit mahirap,
Yan ang kinakailangan nating gawin kung gusto nating malagay na tayo sa tahimik. Hayaan natin silang maunang lumapit. Nang marinig naman nila Ate Bikang ang sinabi ng kanilang kapatid, hindi nila mapigilang manlumo. Kahit gaano man kasi kasama ang mga magulang nila, meron pa rin naman itong magandang nagawa. Ang kaso lang sa mga sandaling yon, gustuhin man nilang tumulong, napakahirap ng gawin. Dahil sa mga ganoong rason, sinunod nila ang kanilang kapatid kahit labag ito sa kanilang kalooban. Duman pa ang mga araw, hindi na nila inisip ang mga nangyayari sa kanilang mga magulang. Masakit man ito para sa kanila pero alam nilang yon ang kinakailangan nilang gawin. At si Ate Bikang noon, halos hindi na makatulog dahil sa samut-saring mga katanungang pumapasok sa isipan niya. Kung konsensya niya lang kasi ang susundin, ayaw niyang talikuran ng nanay at tatay niya. Alam kasi niyang yung utang na loob nila roon, napakalaki. Hindi ito kayang bayaran ng kahit na ano, kaya kahit man lang sa konting pagtulong magawa nila ito. Ang ganoong dahilan ang nagtulak kay Ate Bikang para magkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik sa kanilang baryo upang kitain muli ang kanyang mga magulang. Isang hapon, nang mataong wala silang trabaho, nagpaalam siya sa kapatid niya na tutungo sa bahay ng mga magulang nila. Pagtatapat pa niya na, hindi na kaya ng konsensya niya na tiisin ng mga ito, kaya pupuntahan niya kahit wala man siyang kasama. Nang marinig naman ito ng kapatid niya, nakiusap yun sa kanya na kung maaari, ipagpabukas na lang niya ang kanyang binabalak. Bukod kasi sa malapit ng sumapit ang gabi, hindi rin maganda ang kutob nito sa kanyang mga gagawin. Dagdag pa nito na, kung pupunta siya roon, mas mainam na magsama siya ng kahit isa. Bukod kasi sa hindi nila alam ang mga mangyayari, masama ang kutob nito ukol sa mga kinikilos ng mga magulang niya. Pagkarinig naman ni Ate Bikang sa sinabi ng kanyang kapatid, napilitan na rin siyang sumang-ayon. Niisip niya kasi, wala namang kaso kung ipagpapabukas niya ito. Tsaka isa pa, alam din niyang aabutan siya ng gabi sa daan. Kaya hindi na siya nangahas na ipagpilitan ang gusto niya. Makalipas pa ang ilang minuto, dito niya na ibinaba ang kanyang mga gamit. Pumasok na rin siya sa loob ng bahay para pag-isipan ang kanyang mga ginawa at ikinilos. Tumungtong ang 6:00 ng gabi. Masaya naman silang naghapunan kasama ang pamilya nito. Tuwang-tuwa pa sila noong mga sandaling yan. Animoy walang panganib na darating. Ilang oras pa ang lumipas. Pagsapit ng tulugan, nauna nang magpahinga sa kanya yung pamilya ng kapatid niya. Siya naman noon, naiwan lang sa sala, tahimik na pinagmamasdan ang tanawing nasa harapan ng bahay. Nakasanayan niya na itong gawin, lalo na kapag may mga problemang bumabagabag sa kanyang isipan. Maya-maya pa, nangakmang tatayo na siya para magpahinga. May nakita siyang isang nilalang na naglalakad, di kalayuan sa bahay nila. Tinatahak nito ang malapad na parte ng kapatagan, kaya nung masipat niya ito, hindi niya maiwasang magtaka. Alam niya kasi na sa lugar na yon, wala roong naninirahang tao. Ang mas malala pa, purong ilang ang naroon. Marami ring kumakalat na istorya ukol sa lugar, kaya nung masipat niya ang nilalang, medyo naintriga siya. At sa loob ng ilang minuto niyang pagmamasid, nawala na sa isip niya na magsara ng bintana. Naging kampante siya kasi noong mga sandaling yon dahil napakalayo pa sa bahay nila ng nilalang. Hindi nagtagal, dito na kinabahan si Ate Bikang matapos niyang masipat ang tila bang mabilis nitong pagtahak ng daan papalapit. Habang patagal ng patagal siya roong nakamasid, dito niya na unti-unting nakikita ang kaibahan ng nilalang sa wangis ng isang ordinaryong tao. Hindi nagtagal, paglabas naman ito sa kakahuyang malapit na sa may bandang kalsada, dito na siya napasigaw
hanggang sa magising na ang mag-asawa. Walang sabi-sabi, agad naman yung tumakbo papalapit sa kanya upang isara ang bintana. Nang magawa na ito ng lalaki, tahimik lang naman silang umupo sa sahig habang nakikiramdam. Maya-maya pa, nawala ang ingay na kanilang narinig. Sinubukan ding sumilip ng asawa ng kapatid niya pero wala na rin itong nakita. Gayunpaman, hindi ito nagpakakampante, gawa ng nasipat din ito yung nilalang na nakita niya kanina. Akala nila, sa ganoong pagkakataon na magtatapos ang lahat, pero ilang minuto pa noon ang lumipas, nakarinig na naman sila ng kakaibang tinig. Kada pitik ng oras, dahan-dahan din itong lumalakas hanggang sa naging malinaw na sa kanila ang sinasabi ng nilalang na nasa labas. Ayon sa kanya, isang katagalang ang sinasambit nito at yun ay walang iba kundi ang pangalan niya. Dahil sa ganoong pangyayari, dito na siya napaisip kung sino sa mga taong nakakakilala sa kanya ang may kakayahang gawin ng ganoong bagay. Maya-maya pa, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang pumasok sa isip niya ang kanyang tiyahin. Alam ni Ate Bikang na yun lang ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay, kaya dala ng kuryosidad, naglakas loob siyang muling dumungaw sa labas. Pagsilay naman niya rito, biglang tumulo ang luha niya nang masilaya niya ang mukha ng nilalang na halos kahawig ng mukha ng tatay niya. Umiiyak itong nakatitig sa labas ng bahay nila habang pilit na nagpupumiglas sa mga ugat na dahan-dahang bumabaon sa laman nito. Kakaiba rin ang wangis nito, sa punto nga akalain mong hindi yun isang tao. Matapos naman niya itong masilayan, agad niya itong inilahad sa asawa ng kapatid niya. Pagkumpirma naman ito sa mga sinabi niya, dali-dali naman yung kumuha ng sundang habang paulit-ulit na minumura ang nilalang. Pagsilay naman ng kapatid niya sa asawa nito, agad naman niya itong pinigilan na lumabas pero hindi ito nagpatinag. Ayon dito, hindi matitigil ang ganoong kaguluhan kung hahayaan lang nilang gawin ito ang lahat ng kanilang ninanais. Mariin din itong inilahad, kailangan nilang magpakita ng pangil upang respetuhin sila ng mga pangahas. Pagkasambit naman doon ng asawa nito, tuluyan na nitong nabuksan ang pinto. Siyempre bilang mga babae, wala silang ibang nagawa kundi ang isarado ito upang hindi roon makapasok ang nilalang. Sa halip di na tulungan ng lalaki, napasilip na lamang sila sa labas ng bahay para matingnan ang kalagayan nito. Pagsilay nila sa labas, tumambad sa kanila ang asawa ng kapatid niya na nakatayo sa harapan ng nilalang habang paulit-ulit na itinatarak sa lupa ang dala nitong sundang. Akala nila lamang ito sa laban, pero nang magsimula ang pagbubuno ng dalawa, madali itong napatay ng nilalang na kamukha ng tatay niya. Sa sobrang lakas kasi nito, nabali nito ang talim ng sundang. Hindi na rin ito pinatagal pa ang kanilang pagbubuno, kaya ni pagtakas naging imposible na rito. Wala na talaga yung nagawa dahil pilit itong sinunggaban hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Pagsigaw naman ng lalaki, biglang bumaon sa mukha nito ang matatalas nitong kuko. Nasipat mismo ni Ate Bikang kung papaano mamatay ang kanyang kapatid, kaya hindi na sila nagtangkapang lumabas para ito ay tulungan. Matapos nun, dali-dali naman itong dinarag ng nilalang papalayo. Nang mawala na ito sa kanilang paningin, dito pa lamang bumuhos ang kanilang emosyon, dala ng pinaghalong takot at pangamba. Kinaumagahan, pinuntahan nila ang bahay ng mga magulang nila. Nadatna naman nila ang mga ito, subalit nang masipat nila ito parang hindi na yon yung mga taong kilala nila. Bukod sa wala na silang napapansing pag-aalala laban sa mga ito, ramdam din nilang sumusunod ito sa kagustuhan ng tiyahin nila. At ang ganoong pangyayari ang nag-udyok sa kanilang magkakapatid upang lumapit na sa manggagamot.
Mabuti na lang talaga, bantog ang nilapitan nila, kaya kagad itong nakagawa ng paraan. Sa tulong nilang magkakapatid, napasok ng matanda ang bahay ng mga magulang niya hanggang sa mahuli na nila ito. Ang naging problema lang, natakasan sila nung tiyahin niya kasama nung dalawang lalaki. Hindi kasi nila sukat akalain na may kakayahan pala itong magpalit anyo bilang mga ibon. Nasugatan man ito ng malubhanang manggagamot, hindi yun sapat para tuluyan nila itong mapigilan. Gayunpaman sa halip na alalahanin ng mga ito, pinagtuunan nila ng pansin ang kanilang mga magulang. Huli na nang malaman nila Ate Bikang na ang ama't ina pala nila merong isang kakaibang yanggaw sa katawan. Ang ganoong uri ng yanggaw pinuno, hindi pamilyar ang mga albularyo. Dahil dito nahirapan silang alisin ito kahit nagpatulong na sila sa mga kakilala nilang babaylan. Base sa mga manggagamot na tumingin dito, hindi insekto o hayop ang nasa loob ng sistema ng dalawa, bagkus isang mutya na nagmula sa patay. Wala silang ideya kung paano ito nangyari, pero base sa kilos at pag-uugali ng mag-asawa, nagtataglay ito ng dugo ng kakaibang uri ng aswang. Ano man ang lahing yon, alam ng mga manggagamot na masyado itong mapanganib sa mga tao. Dahil sa ganoong sitwasyon, inabisuhan ito ang lahat ng kapatid ni Ate Bikang ukol sa plano nilang paslangin ng dalawa. Hindi nila ito gagawin dahil yon ang naisip nilang nararapat, bagkus gagawin nila ito alang-alang sa nararamdaman nilang awa para sa mga biktima. Sa loob ng isang buwan, hindi naging maganda ang kinahantungan ng mag-asawa, kaya hangad nilang matuldukan na ang nararamdaman nitong hirap at pagtitiis. Dahil sa sinabi ng mga ito, ilang araw pa nila itong pinag-isipan hanggang sa napapayag na rin sila. Sa kalagayan kasi ng mga magulang nila, parang mas gugustuhin nila na makapagpahinga na ito ng maaga. At yun nga ang nangyari. Matapos namang pumanaw ng mga magulang nila, ipinahanap ng mga albularyo ang tatlo. Subalit hanggang ngayong pangkasalukuyan, hindi na nila natagpuan ang tiyahin ni Ate Bikang na kampo ng dilim.